Magandang gabi po. Maraming salamat. Maupo tayo. Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Proceso Alcala, Secretary Ramon Paje, Commissioner Lucerito Tagle, Governor Permalo, Mr. Rolando Reyes, former Representative Deputy Speaker Manolo Dasa, who I'm not sure belongs to this fraternity or some other, but is well loved by everybody. Officers and members of the Beta Sigma Fraternity, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal po kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-unang hingin po akong pamanhin, medyo na late po tayo. Damang-dama ko po yung traffic ng Metro Manila kanina papunta dito. At nakaunang pasada po ako doon sa zona. So kausap ko po ng mga 3 oras yung aking mga speechwriter. At sinabi ko sa inyo, tulad ng dati, malayo pa bago natin maitapos ang paghahanda sa zona. Talagang bigat naman ang fraternity niyo, pati si Willie Net, Brad pala niyo. Kapalingon ako 2 beses, pero mas maganda ayos mo yan kaysa nung ginaya mo yung hairstyle ko. Pero di ko, Mr. Arans, gusto ko lang matanong, sino kasama niyo dito sa 3 nung you founded the Beta Sigma Fraternity? Sino charter members? Ngayon si Tatay Prosi ata. Nakaukit po sa kasaysayan ng UP Beta Sigma Fraternity ang mismong kasaysayan ng ikatlong Republika ng Pilipinas. 10 araw, sabi sa akin, nang matapos nga po, kilalanin ng mundo ang ating kasangilan noong ika-4 ng Hulyo 1946. Itinatag naman ang inyong kapatiran. Kasabay na hinarap ng inyong samahan ang mga hamon at pagsubok sa ating pagsasarili at ang pinagdaanan ng sambayanan sa nakaraang 67 taon. Lumipas man ang mahigit 6 na dekada, di pa rin kumukupas ang mga papakitang gilas ng inyong mga brad sa iba't ibang larangan. Nariyan ang 15 betan na kabilang sa Outstanding Young Men Awardees ng bansa. Siyempre, proud din tayo sa 3 ninyong alumni na kasama natin naglilingkod at tumutugon sa mga problema ng bayan, sina Kalihim Voltaire Gasmin, Prosi Alcala at Mon Paje. Baka pwede kong diinan lang ako dahil baka makala nyo nasisermo na sila araw-araw. Tsaka yung dissertation po, hindi po totoo yun. Consultation. Always with the smile. Pero sample lang po nagawa lang, illegal logging. No, may mga nagre-reklamo. Kulang raw ang ginagawa. Ang nahuli na po ng DNR hindi bababa sa 400. Mahigit sa 400 mga truck doon sa mga ayaw pasaway. So thank you sa kanila. Dumagdag po ang mobility ng gobyerno dahil nakumpiska na po natin doon sa kanilang ginagawang illegal na kalalagyan. Si Prosi Alcala naman po, no? Talaga naman ano ba masasabi natin dito? Agriculture output, nasa contribution to GDP increased by 3.3% in the last quarter. No? Yung hintayin po nyo, dahil kumbaga the best is yet to come. For instance, no, one of the things we discussed in the recent budget was yung fishery sector na parati yung pababa. Fishery sector, meron nung tinitingnan na lugar sa Palawan which we will set up a port together with the necessary facilities like cold storage. No? Something as simple as that. May fishing grounds, may gusto mang isda doon, yung isda naman napakalayo sa merkado, nababawasan yung pagkakataon nating mga mangingisda. So, dagdagan, yun ang kalinga na dapat nanggagaling sa gobyerno. Tulungan mo, may pasilidad sila, mapapalaki ang kanilang kikitahin, gaganda ang kanilang buhay, at makikinabang pa ang buong bansa. At sabi nga ho, no, hintayin niya pati sa coconut industry, lalo na yung intercropping na gagawin. Darating na ho tayo, palapit na tayo sa punto na hindi na po poorest Filipinos are those involved in coconut and in the fishery sector. And I have to give credit to Prosi Alcala. He is the main man. He is an effective communicator. Yung talaga hong can do, ito si Prosi. Ngayon, sa dami naman po ginagawa niya, kung minsan po may nakakalusot na mga nagpaalam na sa gobyerno. No? So, dami pala yung Brad, baka magre-recruit si Prosi dito maya-maya. Voltaire Gasmin, talaga naman ano masasabi natin from the time of my mother's presidency when he served as the PSG commander to the present time when he serves as Secretary of National Defense. We are beset with challenges, but we have been dealing with them, and I think we have been dealing with them quite successfully. And of course, once we attain peace, especially with the Bangsamoro and the MILF in particular, we expect progress there to set the necessary conditions whereby long-lasting
and hopefully everlasting peace will be achieved that promotes the prosperity through stability of our brothers in the South. No? And to a large degree, no? I think you can be proud of your brothers. No? I don't have to second guess them. I don't have to look over their shoulders. I don't have to ask them to submit daily reports because I know even if I don't see them, they are doing what they're supposed to do, and we can all be proud of them. Yung gusto ko lang pagdiinan, no? Alam naman po nating hindi madaling talikuran ang tahimik na buhay. Ang mas malaking kita sa pribadong sektor, pati na ang tukso ng yaman at kapangyarihan. Pero sa kabila ng mga ito, pinili ng ating tatlong butihing mga kasamahan na itaguyod ang positibong pagbabago. At ang kapakanan ng bayan, bago ang sarili. Sagisag sila sa landas na tinatahak ng UP Beta Sigma mula noon hanggang ngayon. Ang magbuklod, gamitin ang husay at ialay ang bawat tagumpay para sa ikaangat ng kapwa. Kaya tinatanggap ko na po yung alok nyo kanina, natutulungan nyo kung marami pa akong problema. Gusto ko mas makapalambo ko pag-retire ko kaysa kay Willie Net. Kaya pag dinabayan nyo ako, may mangyayari dyan. Kaya naman, hindi na po nakakapagtakang patuloy ang paglago ng inyong organisasyon. Sa kasalukuyan, umabot na, balita ko, sa 15,000 ang kasapi ninyong talagang kumakatawan sa inyong paninindigan. Ang pagtumbas ng gawa sa inyong salita at aktibong pagpapatotoo sa inyong prinsipyo. Mula sa mga programa ninyong nangangalaga sa kalikasan hanggang sa pagkalinga ng kalusugan ng komunidad at sa iba pa ninyong makabuluhang programa. Nagpapasalamat ang bayan sa pagsisikap ninyong itaas ang antas ng pamumuhay ni Juan at Juana de la Cruz. Sa ganito rin pong prinsipyo, nakatuntong ang ating gobyerno sa pagsisilbi sa ating mga boss. Tinitiyak natin ang resulta ng ating pamamahala at paglago ng ekonomiya ay sumasaklaw ng mas nakakaraming Pilipino. Tinilikuran natin ang sistemang nakasanayan. Tinutugis natin ang mga tiwali at itinatama ang mali. Itinatawid natin ang mga serbisyong panlipunan, ang mamayang tungo sa landas ng pag-asenso. Dahil naniniwala tayong dapat makasabay ang lahat sa agos ng kaunlaran. Dito ko po, lahat ay makasabay natin sa agos ng kaunlaran. Lalong-lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Habang tumatahak tayo sa tuwidadaan, lumalawak din ang mga tagumpay na ating nakakamtan. Tinalalaman po natin ang reforma sa hanay ng kasundaluhan. Sa pangunguna po ni Secretary Bolts, ang dating naisasantabing kapakanan na mga kawal ng bayan, ngayon tinututukan na ng pamahalaan. Nariyan ang patuloy nating pagdaragdag ng moderno at dekalidad na kagamitan para sa kanilang epektibong serbisyo at ang walang patid nating programa na naghahandog ng abot-kayang, ligtas at disenteng tahanan sa kanila. At yung pinakabago nga po ay livelihood. Talaga naman pong importante, meron silang kakayahan, meron silang mga assets, bakit hindi naman pakinabangan ng mga taong panay ang malasakit sa atin sa oras ng digmaan, pati na nasa sakuna. Yun nagmamahal sa atin, kailangan naman madamahong minamahal rin natin sila. Kaakibat ng pangangalaga sa kapakanan na mas nangangailangan at pagpupunla ng mga oportunidad na pihadong namumunga ng positibo para sa ating mamamayan, todo kayod po si Secretary Prosi upang lalo pang mapalago ang sektor ng agrikultura at mapaunlad ang kabuhayan ng mga pamilyang umaasa rito. Parehong pagkalinga rin po ang natatamasa ngayon sa ating kalikasan sa pangunguna ni Secretary Monpay upang maiwasan at tugunan ang trahedyang dulot ng kapabayaan at pagwawalang bahala sa kapaligiran. Kumpiyansa po tayong sa ikalawang yugto ng ating termino, lalo pang aarangkada ang ating serbisyo. Magandang pagkakataon ito upang patibayin ang ating pagtutulungan sa pag-abot ng ating kolektibong hangarin bilang nagkakaisang bansa. Umaasa akong patuloy ninyong isabuhay ang mga prinsipyong tumitimon sa UP Beta Sigma Fraternity sa ngalan ng katwiran at pananagutan. Ang hangad natin patuloy na isakatuparan ang makabuluhang serbisyong nagmamarka sa kasaysayan, itaguyod ang pangmatagalang kapayapaang nagbubunsod ng kaunlaran, at magsilbing bukal ng pag-asa at kalinga para sa kapwa. Sa susunod nga po linggo, magaganap ang State of the Nation Address. Mahalaga pong imulat ang mamamayan ukol sa tunay na estado ng ating bayan upang lalo pang tumaas ang antas ng pampublikong diskurso at lalong dumami ang mga kababayan nating nakikisagwan sa tama at iisang direksyon. Nananalig ako sa inyong pakikisama, ng inyong samahan sa pagtahak natin sa tuwid na daan.
sa pagsasanib ng ating mga tinig at sa patuloy na pagkakapit-bisig. Lalong lumalakas ang ating pwersa sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng lahing Pilipino. Ituloy po natin ang sama-samang pag-aangat ng bayan at tausno nating tunguhin ang katuparan ng ating pangarap. Maraming salamat po at maligayang pagdiriwang sa inyo lahat.